sinabi mo, yung commission and appointment, dadaan pa. Diba? Oo, katulad Oo. nitong mga na-appoint. Let us say, for example, the Oo. case of Executive Secretary Ralph Ralph Recto. Recto. Si Ralph Recto ay inappoint while Congress is not in session. Mm-mm. Nakabreak ang Kongreso, naka-recess siya. Mm-mm. So ang tipo ng appointment papers na ibinigay kay Ralph Recto ay isang nomination lamang sa Commission on Appointments. Mhm. Ibig sabihin, hindi pa siya officially appointed as Executive Secretary to the President. Okay. Si Recto is merely Mm-mm. nominated by the President to the Commission on Appointments. Appointment. Now, ngayon, kapag hindi siya kinonfirm ng Commission on Appointments at nireject ang kanyang nomination by the President, Mm-mm. then the President will be compelled to look for another nominee for the position Oo. of the Executive Secretary. Secretary. So, ganun ka-powerful ang Commission on Appointments. Not all appointments made by the President Mm-mm. will be there for during his term. Mm-mm. Ito ay pwedeng pigilan Mm-mm. ng isang constitutional body kasi ang Commission on Appointments. It Appointment. was Oo. created by the 1987 Constitution. Oo. So pag sinabi ng Commission on Appointments, which is headed by the Bulaga star na si Tito Sen. Mm-mm. Pag sinabi ni Tito Sen na majority kami, ayaw namin kay Ralph Recto. Therefore, it's only kay Presidente ang nomination niya. And then look for a replacement for Ralph Recto. Ganun siya ka-powerful. So ang iniisip kasi natin, di ba, kapag inappoint ka ng Presidente, Mm-mm. Okay na. no? Oo. Every Oo. maligaya na ang araw mo. Oo. Pero hindi po gano'n ang katotohanan. Kapag ang appointment na involved ay members of the cabinet and other positions Mm-mm. that requires confirmation by the Commission on Appointments, Mm-mm. no? Yan ay hindi tinatawag na regular appointment, kundi ang tawag dyan ay ad interim appointment. Meaning na yan ay pwede kang makapag-assume kagad ng opisina, but the period within which you can serve the President may be limited because if the Commission on Appointments rejected your nomination, then that is the end of the day for you. Unlike in the case of a regular appointment. No, yung ang regular appointment kasi ay ginagawa ng Presidente while Congress is in session. Si Recto nominate siya while Congress is not in session. Pero kung si Recto ay in-appoint, katulad ngayon, ang Kongreso ay in session, di ba? Kung ngayon si Recto in-appoint, iba ngayon ang term, appointment to kasi in session. Ang ating Kongreso. Ngayon, hindi pwedeng mag-assume kagad ng posisyon si Ralph Recto kasi regular appointment. Congress is in session. Dadaan muna yan sa Commission on Appointments and wait for the approval of the Commission on Appointments before Ralph Recto can officially start the function of his position as Executive Secretary. Yun ang kaibahan. Isang regular at isang ad interim appointment na malaki ang pagkakaiba. Yun. So ngayon, nagkakaroon ngayon ng revamp, di ba? Palagay mo, nagtanggalan. At pinalitan ng Secretary ng Department of Tourism. At Secretary ng Health. Department of Health. No? Okay, tinanggal sila. Pwedeng mag-appoint ang Presidente, pero the appointee or the one who was nominated cannot immediately assume the office because the person appointed needs to wait for the confirmation of the appointment by the Commission on Appointments. Hanggang hindi siya nako-confirm, wait and see ka pa lang dyan sa gilid ka muna at hindi ka makakapag-assume. Paano tinanggal ni Presidente ang Secretary na ng Tourism kasi ayaw niya na doon at walang pumapasok na turista sa ating bansa.
hindi na po promote properly sa Mm-mm. mga kapitbahay natin dito sa Asian region at sa Yeah. Europa. Mm-mm. Ang gagawin ng presidente ay mag-a-appoint ng isang acting secretary to the Department of Of tourism. Tourism. Mhm. Kaya nga lamang, ang acting secretary ay hindi katulad ng isang regular na secretary sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay limited by law. Kasi nga, acting lang siya ng acting. Yun pala yung partner, no? Oo. Ayun. So, Ang tatlong klase yan. Isang kahalagahan. nag-acting lang, isang nag-ad interim, isang Mm-mm. regular, at may tinatawag pa nga tayo dyan, midnight appointments. Yun yung mga Oo, klase ng naririnig appointment. natin yan, partner, no? Midnight appointment. Oo. Yung midnight appointment refers to the appointment made by the president 2 months before the immediately preceding election, yung Oo, presidential. election Ay naman. yan ay pinagbabawal ng ating saligang batas din na Mm-mm. bawal ang presidente na mag-appoint sa kabinete niya Mm-mm. at least 2 months before the presidential election. Oo. Sapagkat kung yan ay gagawin mo, ang tawag dyan midnight appointment sapagkat tinatanggalan mo na ng diskresyon ng susunod Mm-mm. na presidente upang maglagay at mag-appoint ng kanyang mga tauhan sa kabinete. Bawal yan. Oo. Ngayon kung gagawin mo yan, that will be considered as null and void or the next Oo. president will declare that as not valid Oo. appointment Meron ako dahil midnight siya. midnight. Meron ako tatandaan, partner, ang ganda-ganda ng performance itong secretary na to sa isang department. Talagang pinag-uusapan, talagang mabilis, aksyon. Pero nung pinag-aralan na ng commission on appointment, ayan, dumaan na sa kanila, wala partner Hindi Meron kasong ganyan nung araw, yung kaso Mm. ng dating, I think it's former Supreme Court Justice o Sandigan Bayan Justice, si Alfredo Benipayo, na Oo. kung saan ang kanyang appointment ay palaging binabypass. No? Ibig sabihin ng binabypass ang appointment ay hindi inaaksyonan during session ng Kongreso Kongreso. ang nomination ng presidente. Mm. At kapag nag-break na at not in session na ang ating Kongreso Mm-mm. at hindi inaksyonan ng nomination ng isang secretary ay ang tawag diyan ay na-bypass siya. No, na-bypass ang appointee ni presidente, yung Oo. nominee ni presidente. At ang Mm-mm. gagawin ng presidente, since wala namang session, i-renew ngayon ang ad interim appointment. So, magpapatuloy pa din siya sa paglilingkod bilang isang secretary ng cabinet. Kaya lamang yung nangyari doon sa kaso ni Alfredo Benipayo na dating Sandigan Bayan Justice Oo, partner. ay umabot ng 7 beses ang renewal ng appointments. Dahil pag nagsesesyon ng Kongreso ay ang ginagawa ng Kongreso ay iniisnab ang kanyang nomination. Hindi iniintindi hanggang mag-break na naman ng Kongreso. So bypass na naman siya. Ang gagawin naman ng presidente, renew the appointment. Ganon ang nangyayari. Oo, Dahil oo. sa kaso na yan, naglatag ang Commission on Appointments ng kanilang internal rules na kapag 3 beses ka nang na-bypass ng Commission on Appointments, yung tinatawag nilang 3-strike rule, wala na. The president is now compelled to look for another nominee for that vacant position in the cabinet or in other departments. Oo, 3 beses, partner. 3-strike rule yun. Yun yung kaso ni Alfredo Benipayo na dating justice. Yun pala ang magandang paliwanag doon, partner. Oo. So, ang kahalagahan ng Commission on Appointments. Oo. Yan ay bilang pagsunod. Mm-mm. Bilang pagsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Yes. No? Oo. Dahil hindi lahat ng gusto ng presidente ay masusunod pagdating sa pag-appoint o pag-nominate ng mga sekretary niya sa kabinete at ilang pang mga posisyon na subject to confirmation by the Commission on Appointments. Kasi nga naman, di ba,
baka mamaya makapag-appoint si Presidente nang hindi naman qualified sa isang napakasensitibo at isang importanteng posisyon. So, kokontrahin niya ng Commission on Appointments at Oo. pwedeng sabihin ni Tito Sen, Mr. President, yun namang ninominate mo, grade 6 lang pala ang natapos. Tapos Oo. hahawakin mo sa isang posisyon katulad ng Secretary of Department of Public Works. Baka mamaya lalong magkaroon ng malalimang baha dito sa ating bansa. Ayun, mag-G ang ating mga kababayan. So just check and balance, partner, no? Very Ayun, yung important. prinsipyo ng checks and balances Oo, sa ilalim okay. ng ating saligang batas. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.